What's up guys? Nasa harap natin ngayon ang Tank 300 ng GWM. Ito ba ang pangtapat ng Chinese brand sa Bronco Raptor and Jeep Wrangler? Let's find out! For today's video guys, pag-usapan naman natin kung ano ang meron dito sa GWM Tank 300. May isang variant lang na available dito sa Pinas at may SRP na 2,678,000. Ang mga direct competitors niya, of course, andyan yung Jeep Wrangler, FJ Cruiser, and Bronco Raptor. So itong mga nabanggit ko ay nagre-range ng 4 to 5 million price tag. Kung 4x4 enthusiast ka, you might consider this Tank 300. Kung mapapansin nyo dito sa front fascia niya, parang may resemblance ng Jeep Wrangler and Bronco Raptor. Napaka-classic ng look niya pero rugged. Meron siyang tatlong horizontal line and honeycomb grille, plus letter T na badge and front camera. Sa headlight naman, very usual sa ganitong type ng mga SUV. Naka-circle and shape with DRL and OLED na rin yan. At dito naman sa side profile niya, very pronounced yung kanyang oversized fender flares all the way to the front and rear. Kaya naman napakalakas ng stance ng sasakyan na ito. All disc brake with 265/65 R17 tire size. Dito naman sa likod, very usual sa ganitong type ng SUV off-roader, nakasabit lang yung kanyang full-size spare tire. Para pagdating sa off-roading, swabe yung ating departure angle. Pagdating naman sa taillights, napaka-modern and classy ng kanyang design. And of course, meron siyang backup camera and sensors. Kung may pagka-classic yung exterior design, dito sa loob napaka-stylish and modern naman. Very spacious dito sa harapan at mukhang napakasarap niyang i-drive. Same din dito sa likod, napaka-spacious. May rear AC vents and Type-C and Type-A USB port. Maganda yung leather materials na ginamit dito sa mga upuan. Available na rin yung sunroof. At pagdating naman dito sa cargo space sa likod, meron siyang more than enough cargo space for your luggage. At kung bitin ka pa rin sa cargo space, pwede mong i-fold yung rear seats. May kasama na rin yung fire extinguisher at 220-volt socket. So pwede ka mag-charge ng laptop or any gadget. So tara, test drive na natin to. Under the hood, we have 2-liter turbocharged gasoline engine at may maximum output na 217 PS at 380 Nm of torque, mated to 8-speed automatic. Ang gusto ko sa ganitong mga turbocharged gasoline engine is napakatahimik at wala masyadong vibrations. Sayang guys, kung may chance lang sana tayo na matest drive ito sa mismong off-road setting. Di sana mas mag-e-enjoy tayo. But during city driving, wala tayong magiging problema. Meron siyang more than enough power at napaka-responsive. Ganon din ang observation ko sa kanyang transmission. Napaka-smooth ng gear shifting at walang jerkiness. Pagdating naman sa ride and comfort, very comfortable siya. Kasi meron itong lumbar adjustment plus 8-way power seats. Yung front suspension niya naka-double wishbone at multi-link naman sa rear. Hindi siya matagtag, hindi rin siya bouncy. Nasa gitna lang yung setup ng suspension niya which is very comfortable. Maganda rin yung aircon niya, malamig dito sa loob, naka-dual zone automatic air conditioning system. Naka-leather yung steering wheel with controls at ang sarap hawakan. Maganda yung pagkaka-layout dito sa dashboard niya, napaka-premium ng design. Meron itong 12.3 gauge cluster at infotainment display na napakalinaw at very responsive with Apple CarPlay and Android Auto with wireless charging. It feels solid din yung mga buttons dito. Napaka-premium din ng design ng AC vents, same sa Mercedes-Benz. Wala akong makitang cheap na materials na ginamit dito sa loob. Marami din silang soft touch materials na nilagay dito sa may dashboard tsaka sa door panels. Naka-electric power steering kaya magaan din yung kanyang manibela. At kung mahilig ka naman sa music, meron itong 9-speaker Infinity sound system plus subwoofer. Kaya naman talaga mag-e-enjoy ka sa iyong long drive.
Pagdating naman sa fuel consumption, in city driving, nagre-range ito ng 5 to 6 kilometers per liter. And on the highway, meron itong 12 to 13 kilometers per liter, which for me, may kalakasan siya sa gas. Dahil na rin siguro sa bigat at laki ng sasakyan na ito. So ano nga ba ang pinagkaiba niya sa other 4x4 vehicle? Etong GWM Tank 300 meron lang naman front and rear axle differential lock na ginagamit for extreme off-roading. Kaya ang pinaka-direct competitor nito is the Jeep Wrangler, which is for me the king of the off-road. Hindi kasi natin pwedeng i-compare ito sa normal 4x4 lang kagaya ng Ford Titanium 4x4, Montero Sport GT or Toyota Fortuner GRS. Halos hindi sila magkakalayo ng pricing, pero pagdating sa off-road capabilities, malayo ang mararating nitong Tank 300. Meron lang tayong isang variant kaya loaded sa specs to. Meron siyang drive modes na all-terrain response system plus expert mode and adaptive cruise control. Kung nag-aalangan ka naman sa reliability, meron itong 7 years or 200,000 kilometers bumper to bumper warranty. So para sa akin, itong Tank 300 ay para sa mga extreme 4x4 enthusiast na naghahanap ng practical, affordable, and capable SUV off-roader and good alternative to Jeep Wrangler and Bronco Raptor. So guys, hanggang dito na lang. Sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Please like and subscribe. Ride safe. God bless. Bye!